Kung ikaw nagkamali ka na sa buhay mo, at feeling mo wala na, na-dismiss ka na ng simbahan, na-dismiss ka na ng grupo o ng pamilya mo, gusto ko lang sabihin sa iyo na kung narinig mo ngayon yung mensahe na to, nire-reach out ka ng Panginoon. At tinatawag ka niyang anak. At gusto ka niyang makabalik. Kung mapapansin nyo rin, yung mga kabataan, especially ngayon, no, they don't know how to handle failures and mistakes. Now, why did I mention that? Marami silang mga pamamaraan para i-handle yon. Sabi nga ng mga pag-aaral, pwedeng tumatakbo sila, nagsosolo, ina-isolate yung sarili, naninisi. Hindi inaakin yung pagkakamali. Yung iba nga ho, sa totoo lang, maganda talagang ipag-pray nyo ho ang sarili ninyo na talagang mag-disciple ng mga kabataan because they don't know how to handle failures and mistakes. And when I was meditating dun sa pag-uusapan natin, bakit nagkakaroon ng ganong pagtugon sa mga pagkukulang o pagkakamali? And ako lang, habang pinapag-pray ko sa Panginoon, naisip ko ho na pag tinignan mo kasi yung sistema ng mundo, maliho yung sistema, walang ligtas na lugar, and even example na makikita simula sa bahay, sa eskwelahan, online at offline. Sa mundong ito ngayon, wala hong lugar ang mga pagkakamali. So ngayon, makikita mo, kahit saan pumunta yung mga kabataan o yung mga tao ngayon, ang hirap ho. Ang hirap. Kasi alam nila pag nagkamali ka, wala ka na pag-asa. Dahil napakatindi ng cancel culture. Ito mga matindi. Isa rin sa mga notorious na kung saan, ito na sana yung pinaka-safe space para sa mga tao na nagkakamali. Dito pa mas matindi ang judgment. And I'm speaking for the church generally, not just sa CCF, pero yung buong Kristyanismo. When you go online, ang dami yung mga kabataan ngayon na nagpa-podcast din. Na umalis sa simbahan because of church hurt. Dahil may mga leaders or pastors na pag may nagkamali sa simbahan, ididisiplina, tatanggalin, pero wala yung restoration. Kaya ang message at communication sa buong simbahan, pag nagkamali ka, tapos ka na. Nasusundan ba natin? May mga tao na feeling nila, nafe-feel nila na may pakinabang lang, pag may pakinabang lang sila sa simbahan, doon lang sila kinakausap, doon lang binibigyan ng oras. Pero pag nagkamali na, invisible na. Now, I don't know who you are. Ang dami ho natin dito. At wala hong kumausap sa akin patungkol dito sa mensahe na to. But if you have been hurt by the church, whether our church or some of the churches that you've been attending before, in behalf of Christianity, I would like to ask for your forgiveness. Dahil hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Na maramdaman mong pag nagkamali ka, katapusan mo na. And maybe many of us in this room right now, in the past, you are so zealous, passionate, ibang klase kang maglingkod nung kabataan mo. Pero throughout that journey, meron kang mga isa o dalawa o isang malaking desisyon na ginawa mo sa buhay mo. At simula nun hanggang ngayon, di ka na nakabangon. Kapatid, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang gagawin natin ngayong hapon, titingnan natin sa Biblia. Ano ba yung pattern ni Jesus when it comes on restoration? Ano ba yung dapat nating maranasan pag tayo ang nagkamali? And ang panalangin ko ho, kung kayo ho may mga magulang na nandito nakikinig, meron ho kayong mga anak na paulit-ulit ho nagkakamali. Tayo ho bilang magulang, maging pattern natin yung ginawa ni Jesus sa isa sa mga disciples. Kung tayo ho minsan nagkamali na ho, at hanggang ngayon, hinohon pa rin kayo ng mga pagkakamali nyo sa buhay ng mga nakaraan. Sana ho, ito ho yung magbigay ng pagbabago. Dahil gusto ho ng Panginoon na maranasan ho natin yung buhay na ganap at kasiya-siya. Yung tunay na epekto ng grasya at habag ng Diyos na kay Kristo Jesus. So, ang pag-uusapan po natin, isa sa mga batang disciple ni Jesus, which is si Peter. And alam naman natin sa buhay ni Peter, just like us, maraming mga ups and downs sa buhay niya eh. Nasusundan ho ba natin?
Tayo, alam ko lahat tayo nagkamali. Tama ho ba? Taas nga ulit yung kamay ng mga nagkamali. Yung iba, 2 kamay pa. Isa lang ho, okay naman, di ba? Pakibaba ho. Pero taas naman ang kamay yung mga, at least may ginawa ring tama, kahit isa. Di ba? Lahat naman tayo may ganon. Yun nga lang, yung pagkakamali iba yung impact sa atin. Kasi pag di naman si Peter, like for example, yung calling niya, ibang klase. It was from a miracle experience na wala silang mahuli, pero sinabi ni Lord, sige, ilagay ninyo yung nets ninyo. Sabi ni Simon, Master, buong gabi kami naguhuli, pero wala kami nahuli. Pero nung sumunod sila, sobrang tindi nung nahuli nila, na naputol ho, nasira ho yung net. And when it happened, may kita ho natin yung epekto kay Peter. Na-realize niya na si Jesus ay hindi lang basta guro. Kaya nga sabi niya, di ba natakot siya? Yun talaga yung encounter sa Panginoon eh. Pag naintindihan mo at nagkaroon ka ng personal na encuentro sa Panginoon, makikita mo yung kasalanan mo. Hindi lang yung gusto mo si Lord kasi gusto mo magpunta ng langit. Pero makikita mo na, Lord, hindi kita deserve. Hindi ko kaya sa presensya mo. Buti na lang, ang sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang matakot from now on. This will be your calling. Fisher of men. And after that, they left everything and followed Him. Alam mo, yung testimony niya, big time. Sipin niyo, di ba, pag ikikwento niya sa mga kaibigan niya, paano mo na-meet si Lord? Grabe, tol, di ka maniniwala. Dami ng isda na huli namin. Mismo ang Panginoon nagpakita sa akin. At hindi ko natapos doon. He was able to witness so many miracles. Mark 5:37. Yung pagka-resurrect nung daughter ni Jairus. Isipin nyo, hinarang pa sila nung bleeding woman. Alala nyo ho yung kwento? Diba yung 12 years na nagbibleed yung babae. Tapos on the way, nung una may sakit na, pagkarating nila, namatay na. Tapos pagkarating doon sa bahay, may mga umiiyak na. Tapos ang sabi ni Jesus sa Mark 5, ba't kayo umiiyak? Eh natutulog lang yon. Anong reaksyon ng mga umiiyak? Tawanan sila. I don't know about you, pero sinubukan ko lang ilagay yung sarili ko kay Peter. Kasama ko si Lord doon, napili niya akong kasama doon sa miracle na yon. Nagtatawa na lahat, nagdududa. Bawa lang, si Jesus yung small group leader ko. Parang gusto ko sabihin, Kuya, tuloy pa ba tayo? Parang alanganin tayo dito. Patay na daw talaga. Diba, sabi niya, tulog lang, patay na daw. Kaya sabi ni Lord, paalisin niyo lahat. Nanay, tatay lang, tas itong 3, sama kayo dito sa akin. Yung mga iba, bili kayong yelo. Hindi, wala akong sinabi nga. Ito kayo, 3. Punta sila doon, nabuhay. Isipin nyo na lang yung miracle na yon. Nabuhay, and it will boost your morale. It will lead you to follow Jesus even more. Hindi ho natatapos yun, even the transfiguration. Nakita mo na nag-iba yung itsura ni Lord, Elijah and Moses, and 3 lang kayo doon. Hindi lang natigil doon ha, si Peter din, the only disciple who was able to walk on water. Nung nakita nila from afar, si Jesus, parang multo yan ah. Pero sabi nila, ako to. O sabi niya, o sige, Lord, pwede ba tayo dyan? Sige, halika, come. And then, he began to, di ba, walk on water. Peter was able to answer yung quiz B. Sino po sa inyo dito nakatena ng Bible study or small group meetings? Taas po yung kanang kamay ulit. Kahit family Bible study. O pakibabaho ulit. Hindi ba pag sa Bible study, nakakatakot, lalo nga nung pag binabasa ka ng leader mo, babasahin mo naman itong Matthew 16:13-16. Ikaw magbabasa ka lang without comprehension, di ba? Kasi hindi natin pre-practice yun ng elementary. So, basa ka lang. Sabay pag tinanong ka ng leader mo, anong natutunan mo doon? Pwede po kang basahin ulit, di ba? Parang, kasi nahihiya ka eh, di ba? Ito, isipin nyo, sabi ni Peter dito, mga bata, anong sabi sa akin ng mga tao sa labas? Sino daw ako? So, boss, sabi nila, ikaw daw si Elijah o propeta. Ang dami nila siya sabi. Sabi ni Lord bigla, para sa inyo, sino ako? Hindi ko alam exactly kung ano nangyari. Kung nag-unahan ba sila? Or what? But remember, yung kasama ni Peter dito sa grupo, ito yung mga kasama niya na nag-uusap palagi sa likod ni Jesus. Sino ba pinakamagaling talaga sa atin dito? Nasusundan niyo ho ba? Now, dito sa sitwasyon na to, sinabi ni Peter, you are the Christ. Anong nangyari nung sinabi niyang you are the Christ? There was affirmation
Diba? He was confirmed by the Lord. In appreciation ni God, sabi God, blessed are you. Yung answer was revealed by the God the Father. Nagkaroon ng bagong pangalan. I don't know, pero ang ganda ng bago niyang pangalan, The Rock. Ang ibig sabihin, he received the vision na sa kanya itatayo ang simbahan. Receive a promise. Gates of hell shall not prevail against it. But here's the thing though. Sa buhay Kristiyano, hindi laging tagumpay. Tama ho ba? May mga pagsubok at pagkakamali din. Si Peter, after ng transfiguration, sablay siya sa suggestion niya. Diba ang sabi niya, Kuya, Lord, tayo dito ng mga tent. Isa sa'yo, isa kay Moses, Elijah. Sabi sa Mark, hindi niya alam yung sinasabi niya dahil natatakot siya. Sabi sa Luke 9:33, ang comment ni Luke, not realizing what he was saying. Hindi niya alam kung ano pinagsasabi niya. Paraphrase ko lang ho yun Julius version yon. Ito si Peter, hindi niya alam pinagsasabi niya. Natakot din siya. He was able to walk on water and yet, sa dulo nung malapit na siya, nakita niya yung hangin. Di ba may mga pagkakataon na gano'n? Ang linaw-linaw ng pangako ng Diyos. Sumunod ka lang. Matakot. And same as with Peter. Lalakad ka na Nakailang hakbang ka na sa pagsunod ng Panginoon. Pero may mga pagkakataon sa buhay natin na isang hangin lang, pwede ka nang mawala doon sa focus sa Panginoon. Nandiyan pa ho ba kayo? He doesn't have eternal mindset. Ang ganda na nung sagot niya nung Matthew 16. Sabay nung sa dulo, nung sinabi ni Lord na I will go back to Jerusalem, I will suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised up on the third day. Hindi ko alam kung narinig ni Peter yung and be raised up for the third day. Pero ang sabi dito, nagsasalita si Lord, He took him aside. Siguro dahil naisip niya, ako na si Peter. Na-promote ako sa grupo na to. I don't know. Sabi doon, He took him aside. Diba? Sabi, Lord, hindi mo alam pinagsasabi mo. Anong mamamatay? Hindi pwede mangyari sa iyo yun. Now, he received one of the heaviest rebuke. Sabi sa kanya, get behind me, Satan. Ang focus mo, Peter, stumbling block ka. Hindi mo iniisip yung interest patungkol sa Diyos. Pero pang sarili lang. Kanina lang tama siya sa quiz B, you are the Christ. And minsan may mga ganun ho sa buhay natin, di ba? Tama ho ba? Kakasunod mo lang sa Panginoon. Ito pa matindi. He denies Jesus 3 times. Sabihin nyo nga po, 3 times. Di ba yung una nagsinungaling siya, pangalawang may sumpa, o nangako siya, pangatlo, if I could just say, bad words he cursed. He cursed and made an oath. Hindi ko talaga kilala yan. And one of his mistakes, he abandoned Jesus and his calling. Ang sabi sa Mark 14:50, lahat sila umalis. Alam niyo, few verses bago nung verse 50, yung Mark 14:29, after sabihin ni Lord, na lahat kayo, iiwan niyo ako. Ang sagot ni Pedro, Lord, iiwan ko naman, itong mga to malamang iiwan ka neto. Ako hindi. Pero lahat sila umalis. And maybe for some of us, just like Peter, ako maraming beses na ako nangako sa Panginoon. Lord, ibigay mo lang to. Lord, mangyari lang to. Lord, pagbigyan mo lang ako dito. Kaya nga, when you look at the life of Peter, you can really see that walang exemption sa pagkakamali. Mga kapatid sa Panginoon, kung nahihiya ho kayong umaten ngayon dahil sa dami ng pagkakamali nyo sa buhay ninyo, sana po ito na yung huling linggo na nahihiya ho kayo at pagkatapos ng service na to, matanggal ho yun. Kasi yung failure kasama talaga sa journey, pero hindi ibig sabihin nag-fail ka, disqualify ka na sa purpose ng Panginoon. Sabihin niyo po sa katabi niyo, may pag-asa pa tayo sa Panginoon. Kaya nga, maganda ko yung title natin God Restores, Run Back to Jesus. Sabihin po natin, God restores, run back to Jesus. One more time. God restores, run back to Jesus. For the last time, God restores, run back to Jesus. So number 1 na makikita ho natin, yung restoration process ng Panginoon, He reaches out. Tayo mga Kristiyano,
Kaya ho tayo nakakabalik sa Panginoon. Hindi dahil nahahanap natin ng Panginoon, pero nakakatagpo tayo ng Panginoon. Isipin nyo, after ng pagkamatay niya, bago yung chapter 21 na binasa natin, nagpakita na ho si Lord. Nasusundan ho ba natin? Nung gabi, nung unang araw ng linggo, as He promised, di ba? Ang sitwasyon ng mga Hudyo, nakasarado yung pinto, bakit daw ho? Tatakot sila kasi pwedeng sila na yung susunod. They were so afraid. Now, on verse 3, ang sabi ho ng basahin na sabay-sabay, Jesus came and stood among them and said to them, louder, buti na lang hindi tayo si Jesus. Kasi kung tayo si Jesus, lock yung pinto, dumating tayo, boom! Ano kayo ngayon? Pwede, di ba? Asa na yung mga nangako dito nung hindi ako iiwan? O ba yun? Ay, hindi, si Peter pala. Pwede, di ba? Pero hindi. Ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin, every time na makakatagpo tayo ng Panginoon, encouragement na mararamdaman natin. Kaya nga sa mga Kristiyano, nanampalataya na sa Panginoon at binili na ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo at katawan na nabayubay sa krus. Pag nakakaramdam ka pa ng guilt at hindi ka makaalis doon, hindi po yan sa Diyos. Hindi po yan sa Diyos. Kasi napatawad ka na ng Panginoon eh. And when the Lord reaches out, He is very personal. Tingnan niyo, ba't ko nasabi? Pagkatapos nun, si Tomas wala nun eh. So nabalitaan niya lang. Diba? Sabi ni Tomas, hindi yung totoo. Hanggat hindi ko nahawakan, doon lang ako maniniwala. Tingnan niyo yung nangyari. Sa verse 26, ang sabi dito, nagpakita ulit si Lord. At hindi niya sinabi kay Tomas, o sa grupo, teka lang, last week nandito ako, nakita niyo na ako. Meron daw dito sa small group natin na hindi naniniwala. Pwede. Pero hindi. Ang unang salita pa rin ng Panginoon, peace be with you. Kasama ba doon si Tomas? At binaba ng Panginoon yung level ni Tomas na nagdududa. Pinalapit niya at pinahawakan niya yung kanyang katawan. At doon, nagkaroon ng revelasyon sa buhay ni Tomas at naglupasay at sinabing, Jesus, ikaw ang aking Panginoon at Diyos. Now, ang maganda kay Lord, ina-address niya lahat personally. Si Peter, just to let you know, nakita niya na si Lord ng 2 beses. Pero yung binasa ho natin na passage, ang sabi dito, di ba, na nagpunta sila sa Galilee, and just try to imagine this, no? Very significant na grupo sila nagpunta. Kasi sa totoo lang, kung scattered, kung sila ay, disheartened at takot, magpupulasan po yan. O kaya, sanay kasi ako sa rumble, eh. Mag-iwa-hiwalay. Pero, di ba, magtatakbuhan niya kanya-kanya kasi hinahunting yung mga yan, eh. Pero they were already encouraged kasi nagpakita na si Lord. And in this chapter, makikita natin na nagpunta sila sa fishing para patayin yung oras. Habang inaantay ang Panginoon. Bakit ko nasabi? Matthew 28:7, sinabi doon ng anghel, sabihin mo yung mga disciples, punta sa Galilee, imimit sila ng Panginoon. Mark 16:7, ganoon din sinabi, punta kayo doon, imimit sila ng Panginoon. And the Lord really reached them out. While they were fishing, si Lord nandun lang nakatayo. At nung dumating na yung umaga, ano ang unang sinabi ni Lord sa kanila, sa mga nag-aantay? Everybody say the word children. Alam niyo ho, yung original language mo niyan, it's an endearment. Pwedeng tawagin ni Lord yung mga disciples na mga traidor, wala ba kayong nakitang isda? Buti nga. Just being real, ha? Nagiging totoo lang ako. O yung mga nangiiwan ng leader dyan. Kami yun. Di ba parang, hindi eh. Pero ang sabi ng Panginoon, children. At gusto kong huminto tayo doon. Kasi gusto kong maintindihan nating lahat ng mga nanampalataya na sa Panginoon, ha? Sabi doon ka lang magiging anak eh.
pag nanampalataya ka, lahat nilikha pero hindi lahat anak. Pero kung anak ka na ng Diyos at nagkamali ka, hindi mawawala yung pagiging anak mo. Minsan lang niloloko tayo ng kaaway na pag nagkamali ka, labas ka na sa pamilya. Hindi ko alam kung nasan ho kayo sa sitwasyon ninyo bilang asawa, bilang magulang, bilang estudyante o bilang Kristiyano. Pero regardless kung ano man yung nagawa niyo sa buhay, gusto ko lang kayo encourage na wala na tayong pwedeng gawin pa para mabawasan o madagdagan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. In fact, yung pag-ibig nga ng Diyos, sobrang kumpleto, walang kondisyon, at nagsimula na yan. Bago pa likhain ng mundo, mahal ka na ng Diyos. Bago ka pa huminga, pagkalabas mo sa nanay mo, mahal ka na ng Diyos. Habang naglilingkod ka, mahal ka na. Habang nagkakamali ka, mahal ka pa rin ng Diyos. Dahil nanampalataya ka na hanggang dulo, mananatili ang pag-ibig sa iyo ng Diyos. Kaya nga kapatid, kung ikaw nagkamali ka na sa buhay mo, at feeling mo wala na, na-dismiss ka na ng simbahan, na-dismiss ka na ng grupo o ng pamilya mo, gusto ko lang sabihin sa ito na kung narinig mo ngayon yung mensahe na to, nire-reach out ka ng Panginoon. At tinatawag ka niyang anak. At gusto ka niya makabalik. Now, number 2, He reminds. Ang galing ho nito He reminds. Sabi ho daw, pagdating ng verse 6, diba, they cast the net. Okay, and sabi na, the great number of fish. Now, pagdating ng susunod ng passage, alam niyo ho, binalik ng Panginoon si Peter sa Luke 5. Isn't it amazing? Sobrang tindi ng pagiging sovereign ng Diyos. Na even yung meeting place nila, kasama ho sa plano ng Diyos. Diba sa atin na mga nalulungkot, nawawalan ng pag-asa, hindi na makausad, subukan mo lang bumalik. Balik tanaw ka lang kung saan yung oras na kinatagpo mo ang Panginoon ng unang beses. Diba sa Amazing Grace, yung the hour I first believe, balik ka lang doon palagi. At makikita mo na ang pag-ibig sa iyo ng Diyos sapat. Kasi katulad nung ginawa niya kay Peter, isipin niyo, ganun pa rin. I-cast ninyo. Nakahuli. Nung na-realize nilang si Lord John, dito yung naging pagkakaiba. Kasi second encounter to ng Panginoon kay Peter Alam niyo yung pinagkaiba? Kanina, binasa ho natin, ang sabi ho doon, si Peter nung una natakot. Tama? Sabi, alis kayo, makasalanan ako. Ngayon, si Peter, kahit na 100 yards away from the Lord, nagdamit, tumalon, lumangoy, papunta kay Jesus. Bakit? Kasi alam niya ang kapatawaran ng Panginoon. Narinig niya na yung peace be with you nung unang 2 beses na. Alam niyang nandyan si Jesus, hindi para mag-condemn na. Pero i-assure ng pag-ibig at katanggap-tanggap pa rin siya sa Panginoon despite of what happened in his life. Now, mga kapatid sa Panginoon, para sa ating lahat to, kung ikaw nakakaramdam ka ng hiya sa pagpunta sa presensya ng Diyos. Sabi sa Hebrews, sabi rin sa Ephesians, by His grace we have this confidence to draw near. Sabi pa nga dito, hindi natigil dun There's a charcoal. Sa lamig, nagbigay si Lord. Pwede naman si Lord, nagpakain na lang, diba? Pero nagbigay mo siya ng init. Ni-remind niya yung bring some of the fish. Sabi ng mga Bible scholars, sinasabi dito na gusto lang nila maintindihan ang pagpapala ng Panginoon. Pag pinagpala kayo, gusto rin ni Lord ipagamit nyo yan sa service. And not just that, ang sabi pa doon, hindi na torn. Diba nung una, nasira yung net Just like Peter, he was broken. Tama? Pero ngayon buo na si Peter And the Lord is just telling him a reminder. Na sabi ng Panginoon, come have breakfast. Alam nyo, kung pag-aaralan natin ang kultura ng Hudyo, hindi ho basta-basta ginagawa ng mga Hudyo makikikain sa hindi niya kakilala. Lalo na sa mga taong kakilala niya pero puro shame ang dinadala. Sa mga Hudyo, very ibang klaseng itsura to kasi ang sinasabi ng Panginoon dito, hindi lang basta fellowship, pero Peter, halika. Sasaluhin ko yung kahiyan mo at papalitan ko ng glory ko. Peter, halika.
Yung pagkakamali mo, tatapalan ko ng pag-ibig ko. Halika, kain ka dito. Alalahanin natin, di ba, yung Lord's Supper? Wala ka nang dapat i-prove, Peter. Kain ka. Kain kayo, yung mga nag-deny. And what is the essence of God reminding us of His grace? Alam nyo, maganda ho talaga maging practice natin na i-allow natin palagi ang Panginoon na patuloy na mangusap sa atin. Especially pa nagkakamali ho tayo, lagi natin babalikan kung saan tayo dinampot ng Diyos. So the third part, it's a rebuke and at the same time, it's a refocus. Now, why did I say that? Isipin nyo, si Peter, di ba Peter na siya noong mga previous chapter eh. Pero dito, binalik siya ni Lord doon sa Simon, son of John. And ang tanong ni Lord, do you love me more than this? How many times He asked Peter? 3 times. To the point that the writer himself, when he was describing, John the Beloved, when he was describing Peter in his gospel, he said, Peter was grieved. Now, some of the Bible scholars would say this is a rebuke. But many Bible scholars also will say that this is a refocus. Why did I say that? Kasi pag tinignan nyo mabuti, 3 beses, sabi nila para mabura yung 3 beses sa pag-deny. Pero 3 beses din na pagtanong kung mahal mo ba ako, Peter? Kasi gustong ipakita ni Lord kay Peter na, Peter, ang Kristyanismo, hindi ito by performance. Di mo kailangan makipagtagisan dito. Kahit yung repentance, yes, gusto ko yan, pero ang pinaka-importante at ang mahalaga sa akin, yung puso mo. Kaya Peter, tinatanong kita, hindi ako convinced. Tama ka, I know everything. Pero Peter, sa pagtatanong ko, gusto kong malaman mo at matutunan mo, sa Kristyanismo, ang mahalaga puso. Kasi pwedeng naglilingkod ka pero ang puso mo wala dito. Pero hindi pwede na ang puso mo ay tama sa Diyos at gumagawa ka ng hindi nakakalugod sa Kanya. Kaya bago niya i-recommission si Peter, sinasabi lang ni Lord, tama natin yung puso natin, Peter. Nasanay tayo na lagi tayong sumasagot, lagi tayong active, nangunguna paminsan-minsan. Hindi, Peter, ikaw yung magiging rock. And gusto ko itatayo ko yung simbahan ko sa rock na tama ang puso. Kaya nga sa atin, pinapaalala sa atin ng Diyos yung mga pagkakamali natin, hindi para i-guilt trip tayo. Pero nire-remind din sa atin ng Panginoon na ang concern talaga ng Diyos sa atin yung puso. Alam nyo, marami ako mga Bible references. First is yung 2 Chronicles 16:9. Sabi doon, the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth. Bakit? Para malaman niya kung sino yung puso na para sa Kanya. 1 Samuel 13:14. Ang sabi ho doon, He is looking after a man after His own heart. Matthew 22:37, you shall love the Lord your God with all your heart. Revelations 2:4, ang message sa Ephesus, ang galing na mga ginagawa ninyo. I know your toil, I know your labor. I know your zealousness in defending the faith. But there's this one thing that I have against you, that you forgot your first love. Yung first love, yung puso. Kaya nga ho sa atin, yes, tama yan, naalala natin yung mga pagkakamali natin. Pero dito, sinasabi ng Panginoon, ang mahalaga yung puso natin. Hindi ko sinasabing gamitin ho natin to para magkasala tayo at gawin nating lisensya. Pero uulitin ko ho, pag tama ang puso mo sa Panginoon, tama din yung uso eh. Tama ho? Pag tama yung puso mo sa Panginoon, tama rin yung pagkilos eh. Pag tama ang puso mo sa Panginoon, tama yung pagkakaintindi at tama yung pagtingin. At yun po yung gusto ng ating Panginoon. Failures are inevitable. Pero yung failure sa buhay natin, hindi pipigil yon sa paggamit sa Panginoon as long as ang puso natin para sa Panginoon. And for the last point, we can see here that He doesn't stop there. Hindi tumitigil ang Panginoon na ma-encounter ka ulit, ipaalala sa iyo kung saan kanya pinulot dati o saan kanya niligtas, itatama niya ang puso mo at iaalay niya sa kalooban niya sa buhay mo, at hindi mo titigil doon na magkaroon ka lang ng feel-good experience. Pero gusto makita ng Panginoon na ma-experience mo yung tunay na buhay pa nagpapagamit ka sa Kanya. Just like Peter, after
reminding him of the importance of having the right heart. He was commissioned, feed my sheep. And then after that, sinabi ni Lord kay Peter, medyo matindi ho ito and it's very clear na when we follow the Lord, yung suffering, hindi po tayo exempted doon. Kaya nga minsan nakakapagtaka, di ba, pagka masyadong smooth ang buhay mo at Kristiyano ka, hindi ko naman sinasabi maghanap ka ng problema o persecution, pero maganda i-assess mo yung sarili mo kung sinusunod mo ba talaga ang Panginoon. Pero sabi dito ni Lord kay Peter, truly, truly, I say to you, when you were young, you used to dress yourself and walk wherever you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands and another will dress you and carry you where you do not want to go. Ano pong explanation? Ang sabi dito nung writer, si John the Beloved, this he said to show by what kind of death he was to glorify. Tandaan nyo sa conversation na to, kasama pa yung 6 na nag-aalmusal din. At Peter, di ba, kausap ni Jesus. Sabi ni Jesus, sige, pakainin mo yung mga tupa, pero ito yung mangyayari sa'yo, dahil tama na ang puso mo ngayon, Peter. Sumunod ka. Look at the response of Peter. Imagine niyo na lang, nasa small group meeting sila. Pagkasabi ni Lord, ito mangyayari sa'yo, tingnan niyo yung reaction ni Peter, ha? Tingnan niya yung writer nung binabasa natin. Ini-describe ng writer, eh. Si Peter daw, nung sinabi, sa ganitong para ka mamamatay, crucified, upside down. Diba parang sa D-group, di ba yung... Di ba parang sabi niya, Lord, sino po ba ulit yung nag-traitor sa inyo? Di ba? Alam na siguro nila yun kasi nagpakamatay, di ba? Alam na nila yun, eh. Sabi ni Peter, Lord, paano to? Di ba? Eto, yung laging humihiga sa inyo pa nag-Lord's Supper tayo. Ano mangyari dito? Sabi sa kanya ni Lord, what is it to you? You follow me. And when the Lord recommissioned us, maganda ko, a great reminder for all of us, stop comparing yourself to others. You serve God because you understand the grace that restores you. You serve God because you understand the grace that has given you the privilege to be used and to represent God sa anumang pagkakataon. Hindi ho titigil ng Panginoon pag nirestore tayo doon sa mawala lang yung guilt. Pero ang gusto ng Panginoon, magamit niya tayong patuloy dahil yun talaga yung buhay na ganap at kasiyasiya, yung buhay na sumusunod sa Panginoon. Yung tunay na restoration, hindi yan nangyayari sa proseso lang, pero sa tamang tao. Sa tamang person na mai-encounter mo, kay Jesus lang po yung totoong restoration. Huwag niyong hanapin sa mga self-help books. Sometimes, minamaliit natin masyado yung knowing God. Iniisip natin, nasan doon yung application? Pero pag na-realize mo na, pag binalik ka niya at bumalik ka sa Diyos at kinilala mo ulit ang Jesus, hinayaan mong ma-encounter ka niya ulit, mapaalala sa'yo, ma-rebuke, ma-refocus, at ma-recommission, maintindihan mo na despite of your failures and mistakes in life, our failures and mistakes in life, Jesus' love is greater than our failures, and no one is too far from God's grace. No one is too far. Sobrang mahal ng Diyos ang sanlibutan na binigay niya ang bugtong na anak. Na kung sino maniniwala, whether merong 10 pagkakamali o 100, mabigat o malaki sa mata ng tao at mata ng mundo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Diyan tayo naligtas. Diyan ho kayo pwedeng maligtas kung wala pa kayong relasyon sa Panginoon. Kung ganyan katindi ang pag-ibig ng Diyos na binigay niya ang lahat para lang mabalik tayo sa Kanya. Walang kasalanan at makasalanan ang masyadong malayo sa grasya ng Diyos. Balik ho tayo at balik tayo sa paglilingkod. Balik ho tayo sa Panginoong Jesus. Manalangin ho tayo. Father, we thank you so much again for this amazing time that you have given us. Indeed, it's always by your grace. Bakit kami nandito? Lord, nangungumpisal po ako. Hindi ko po ito kayang gawin kundi kayo lang, banal na Espiritu. So hipuin niyo po ang mga puso
ng mga kapatid ko na nangihina, natatakot, nagkakaroon ng doubt and anxiety na pagbalik sa inyo. Ipakita niyo po sa kanila na hindi po nanggagaling sa inyo ang takot, kundi ang kapayapaan at assurance na napatawad mo na kami at ang pagmamahal mo sa amin ay buo. Kung anuman, Panginoon, yung mga pagkakamali sa mga nakaraan, in Jesus' name, tanggalin niyo po ito sa puso at isipan. Yung mga pumipigil sa aming lahat para ibigay palagi ang buong puso sa inyo. O Panginoon, sobrang excited ho kami sa gagawin niyo po sa aming lahat. Keep us aligned with you, our hearts with you. Patuloy po, Lord, na i-restore niyo ang aming puso at buhay para lang sa kadakilaan niyo. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.